study to show thyself approved unto God. A workman who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So hindi ka makasigurado kung approved sa kay Lord ang buhay mo if you are not studying His Word. Kasi kahit ano lang ang alam mo. Pero kung ang paraan ng iyong pamumuhay ay batay sa salita ng Diyos, alam mo na approve ka sa Kanya. Minsan nagkakamali tayo kasi we are still actually learning, hindi pa natin alam lahat. At kahit ang alam natin, minsan hindi natin nasusunod, natutupad. Pero at least interesado ka. Ang tinitingnan ni Lord sa bawat isang tao, sa bawat isang Kristiyano, yung puso niya. Nagkakamali man siya pero handa siyang bumalik sa Diyos. Handa siyang bumalik sa Diyos. Kaya binibigyan siya ng biyaya ng Diyos na makapagpatuloy siya sa kanyang buhay Kristiyano. Okay? So, study, kasi sa pag-study, minsan nakikinig ka, minsan binabasa mo, minsan nag-meditate ka, iniisip mo ang mga narinig mo na, tapos pwede kang mag-memorize ayon sa kakayahan mo. Kasi marami sa atin, mabilis mag-memorize ng mga verses. When in fact, mayroon akong narinig na pag nagparamihan ng mga verses ay isang chapter yung i-memorize. Para dili naman si verse dyan, diretso na. John chapter 1, verse 1, 2. Diretso. Grabe, no? Ganyan. Sigurado, mananalo yan. Pero sabihin ko sa iyo, marami kang memorize na verse, tapos hindi mo ina-apply sa sarili mo. Hanggang memorization lang. So ano, mapapala mo. Kailangan din natin, mga kapatid, na mag-memorize, ayon sa salita ng Diyos, pero kailangan natin tanggapin ito sa ating buhay at ipamuhay natin. Acts chapter 17, verse 11. Sabi ng Biblia, every day, yung Berean church, they studied the Scripture. Now, the Bereans were of more noble character than the Thessalonians, for they received the message with great eagerness. Now, ito ay personal na tanong. Mayroon bang mga panahon, just recall, if there was a time na talagang eager ka, every time na you are hearing, listening to the Word of God, eager to accept. Kamot kung sa exact word sa Bisaya sa eager. Na ikahinangok. Na yung kay tinuod na tinguha. Na kay tinuod na desire sa word. Na ginasulti sa Ginoo sa imo. So mo din itabog sa ila. For they receive the message with great eagerness. Not only receive, but with great eagerness. And then sabi niya, and examine the scriptures every day to see if Paul said was true. If what Paul said is true. So siguro, may mga times na hindi natin kilala ang preacher or baka nagkakamali ang preacher kasi tao lang siya. Hindi naman siguro dahil nagdududa tayo o wala tayong kumpiyansa sa iya, wala tayong salit sa iya, or yung interpretasyon niya, nagdududa tayo, wala tayong salit. But then, ang gusto lang natin mangyari, habang tinitingnan natin, nagbabasa tayo, nag-aaral tayo ng kanyang salita, ay may personal conviction talaga galing sa kanya papunta sa atin. It's gusto mo ma-confirm, hindi nagdududa. Minsan siguro may magdududa tayo, kasi nagkakamali talaga ang mga preachers. Minsan, ako nga, na-review ko yung mga record dati, di ba nag-record tayo? Uy, iba yung sinabi ko, iba yung nasa mind ko. So, lalo na sa mga verses. So, ano ang ibig sabihin ng mga tao? Di ba? Nagkakamali minsan. Pero hindi yung parang sinasabi natin na hindi na sinadya ng kamalian. Nagkamali talaga. No? Nagkamali lang siya. O minsan, limited pa ang understanding natin sa isang doctrine. Hindi pa natin alam lahat sa tungkol sa ilang doktrina. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Mas mabuting maging gracious tayo kasi may mga writers, binasa ko ang kanilang mga sinulat, may mga writers na sila, talagang bihasa sila sa doktrina ng Trinity. Pero pagdating sa second coming, hindi masyadong maganda ang kanilang mga sinulat. So, tingnan mo, upang kung saan ang mas maayos, doon ka. Yun ang kukunin natin. Sige po, now, he or she is telling the truth. Hindi ibig sabihin na hindi siya nagsasalita ng katotohanan. Kaya binasa natin ang Biblia. Gusto lang natin na kasi sa panahon na binasa mo personally ang salita ng Diyos, ang Diyos ay nagbibigay siya ng more insights to you.
na maaring hindi nasabi ng preacher. Kaya may nandoon sa verse na sa Psalms 119 na sabi niya, I am more knowledgeable than my teachers. Kasi palagi niyang minimeditate, pinag-aralan ng salita ng Diyos. So, although may teacher ka, minsan nalalagpasan yung mga teachers natin. Di ba? Tayo nagatudlong sa Bible study sa ato, sa Sunday school. Pero kung magsige kang tuon, usahay, matingano ka, nga katong iyang gitudlo sa imo, nang ibasa na mo usab sa Biblia, may another na insight na binigay si Lord na hindi nabigay ng teacher mo. Pero huwag kang mayabang. Huwag kang magyabang kung sumuga or nalampasan mo ang knowledge ng dati mong teacher. Dapat lang naman talaga. Minsan nga, yung mga tatay, hindi naman sila na-humiliated pag mas magaling na ang anak nila. Mas proud sila. Di ba? Yung ibang tatay, pag mas magaling ang anak, parang na-humiliate sila. Hindi, dapat sabihin na, anak ko yan. Di ba? Dapat lang yun, dapat mag-improve. Mag-improve ang mga disciples. Mas marami silang alam kasi marami na ang mga disciples sa paligiran. May matatanggap ka sa isang discipler, sa isang discipler, sa isang discipler. O, hindi mo nang itipon-tipon. At tayo nagdagara. Di ba? Sige po. Now, ano pa? Bakit, as we analyze, we will realize that God is revealing His plan from His Word. Mga plano niya, dahan-dahan niya itong nire-reveal sa atin. He is revealing His purpose from His Word. He is revealing His will, His commands, His promises, His principles, para gabayan tayo habang nabubuhay sa mundo ito. Many times, He is also reminding us through His Word. He is teaching us, He is rebuking us, He is correcting us, He is training us, He is comforting us. Itong lahat na ito ay ginawa niya upang turuan tayo, upang tayo lalabo, mag-grow sa atong faith, and then mabigyan siya ng kaluwalhatian. So matotal, the result is glory to God. Dahil sa salita niya. Yan kasi ang nakasulat sa Bible. Pag ikaw ay under ka sa teaching, sa rebuke, sa correction, sa training, ang sabi doon, so that the man of God will be thoroughly equipped for every good work. So hindi lang basta-basta na mag-expect ka ng isang tao, gagawa siya ng kabutihan. Not only good works, but godly works. Kailangan talagang maturuan. Kailangan ma-review. Kailangan ma-corrected. Kailangan ma-train. So tayo, huwag na natin iwasan yung mga pagtuturo, Bible study, at kung ano na pa, may mga seminars, kung kaya lang ng time mo, gawin mo. Mag-attend ka. Para din yan sa paglago na spiritual. Okay? Sige, number 4. Let us respond with application. Pag anong naririnig natin mula sa salita ng Diyos, dapat may respond. Now, listen carefully. Hindi po nagsasalita si Lord na passive tayo. Wala tayong gagawin. Nakikinig lang, tapos na. Parang, basta kayo nakinig na ako. Yung mga active listeners ay may response talaga sila. Yung mga believers ay may positive response sa salita ng Diyos. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 9, Philippians chapter 4 verse 9, ito ay si Pablo, sinasabi niya sa Philippian Church. Kasi tinuturuan niya na ang Philippian Church. At ang Philippian Church ay nakikita nila ang lifestyle ni Pablo. So, habang tumatagal si Pablo sa kanila, marami silang knowledge about the Word of God sa pamagitan ni Pablo, kaya itong sabi niya, Philippians chapter 4 verse 9, whatever you have learned, mayroon na ba kayong na-learn? Hindi lang sa akin at sa iba pang mga preachers at teachers at personally na binasa ninyo ang Bible. Marami na tayong nalaman. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put into practice. Okay? Put into practice. Alam po natin na hindi tayo dito nag-kompetensya. At hindi tayo dito nag-compare. Pero kailangan lang po natin maintindihan, kasi personally, kinakausap tayo ng Panginoon. Minsan, na-put into practice natin itong isang command dito, mula sa salita ng Diyos, pero yung iba hindi. At saka minsan, hinuhusgahan natin ang ibang mga believers sa command o sa salita ng Diyos na nagawa natin, pero sila hindi gumawa. Pero ang hindi na natin alam, o minsan nakaligtaan natin, ay maraming mga utos ng Diyos o salita niya na hindi natin na-i-apply sa ating buhay na na-i-apply din ng ibang mga kapatiran. So, ibig sabihin, lahat tayo minsan
Minsan ay may mga failures, may mga shortcomings sa harapan ng Diyos. Pero patuloy niya tayong hinuhubog, ginashapeta niya, ginabelta niya, ginamolda niya through His words. So kung nakakita ka, dito banda sa aspitong ito, ay very strong ka, pero weak si brother, tutulungan mo siya. Pero pag tinignan mo si brother, hindi lang sa weakness niya, baka naman may makikita kang strong siya doon. Ikaw naman ay weak. So magtulungan. Diba? Yan ang beauty ng isang family of God. Nagtutulungan upang ang buong iglesia ay mag-grow in the knowledge of Christ. Okay po? So, let us respond with application. Sinasabi niya dito, pag ituloy mo ang pagbasa, sinasabi niya, and the God of peace will be with you. Will be with you. Hindi po ibig sabihin na iniwan ka ng Panginoon. Pero ang ibig niya sabihin dito, pag sinusunod mo ang salita niya na narinig mo, nag-study ka, pag sinusunod mo ito, ang gagawin ng Panginoon, mag-manifest ang kanyang presence sa buhay mo. Ibig sabihin, maging fruitful ka. Ibig sabihin, maging pagpapala ka. Kasi sinusunod mo. Ginapot into practice mo. Yan din ang nakasulat sa James 1:25. Pag sinusunod mo ang salita ng Diyos, hindi mo lang pinapakinggan, ang mangyayari ngayon ay pagpalain ka ng Diyos. Kung ano man ang intensyon ng kanyang sinasabi na yung ginawa, yung plan niya, yung purpose niya, bakit niya sinabi, mangyayari sa buhay mo. So, yan ay isang pagpapala. Diba? Halimbawa, ang sinasabi ng Panginoon ay magsisi ka sa kasalanan at patawarin kita. Nagsisi ka, pinatawad ka. The truth shall set you free. Nalalaman mo na ang Diyos ay nagpapatawad. Nagkasala ka, lumapit ka sa Kanya. Nagsisi sa kasalanan. And then natanggap mo ang kapatawaran. Halimbawa, takot na takot ka. Na-remember mo ang salita ng Diyos, sinabi niya, do not be afraid. I have given you the authority to trample on snakes and scorpions and to destroy all the works of the enemy. And remember this, nothing shall harm you. Dati takot na takot ka sa mga evil spirits. Ngayon sabi mo, ay, naniniwala ako sa iyo, Panginoon. Sabi mo, binigyan mo ako ng karapatan, ng authority over sa kanila. So ngayon, hindi na ako natatakot kasi may authority ako laban sa kanila. Pag nag-manifest ang evil spirit, sinasabi mo, in the name of Jesus, umalis ka. Wala kang karapatan dito sa loob ng aming tahanan. Ang tahanan ito ay, ang naninirahan ay may tiwala sa Diyos. Mga anak kami ng Diyos at wala kang karapatan na manirahan kasama ang mga anak ng Diyos. Now therefore, I command you in the name of Jesus, go and never be back again. So that's your authority from God's Word. My brothers and sisters, hindi lang tayo tagapagpakinig. Kasi kung matagal ka ng Kristiyano, marami ka ng alam na tinuro ng Diyos sa iyo. Pag hindi mo yan i-apply, wala ka nakabenepisyo sa pulong niya. I-apply, dahan-dahan. Alamin. Siya sa atin. At kung anong mga sinasabi niya, you receive the authority of God's Word. At ikumuhay natin ito. Kasi kailangan ng bawat isa sa atin. Hindi po niya sinasabi ang salita niya upang wala lang. Ang lahat ng nakikinig na wala ang gagawin ay managot sa Kanya. Kasi mayroon tayong responsibility at mayroon tayong accountability before God. Na ay accounting time. Yan ang Bema Judgment. Yung rewarding time na uupo si Jesus sa throne upang bibigyan ng gantimpala ang lahat ng sumampalataya sa Kanya na sumusunod sa Kanyang salita. By the way, huwag lang natin kalimutan, we are saved by grace through faith in Jesus. But we are still also serving by grace through faith in Jesus. Hindi po tayo naligtas pagkatapos tayo na lang. Nikamot na lang tayo mag-alagad sa Diyos. Grasya gihapon ang nag-ooperate sa sulod nato aron makapadayon ta sa pag-alagad sa Diyos na matinud-anon. Ang atong pagkamatinud-anon dili ni nato gipika sa atong kaugalingon, kundi ato ning gidawat by faith gikan sa Dios aron nga makita sa sulod nato pinaagi sa iyang grasya nga makaalagad ka nga matinud-anon. Okay, sana po clear na ni sa atong tanan mga kaigsuunan. Now, ang atong buhaton kung daghantang na-memorize nga verse kasi maganda yun ang na-memorize ka ng verse, no? Halimbawa na lang,
Sa Psalms chapter 119, verse 11, Your word I have hidden in my heart. So saan natin itatago? In our hearts. So that, sabi niya, Your word I have hidden in my heart, that I may not sin against you. So ang salita ng Diyos ay nakakatulong sa bawat isa na tayo ay makaiwas sa kasalanan. Okay? Now, pag nag-memorize ka ng salita ng Diyos, ito ay hindi lang para sa memorization. Ang purpose ng Panginoon dito ay i-internalize po natin, intindihin natin ang kanyang salita. Kasi may alam ako, of course patay na siya ngayon, pero doon sa Zamboanga may isang church leader na ang dami-dami niyang na-memorize na verse. Grabe! Lahat. Maraming verses sa, magaling sa debate. Okay? Pero ang fingers niya, yellow sa nicotine ng sigarilyo. And then, nagsusugal, nag-iinom, kasi sabi niya, makisama tayo para madala natin sila sa Panginoon. You see? So, hindi niya masyadong naintindihan yung separate at saka isolate. Hindi tayo nag-isolate sa mga unbelievers, pero separate ang buhay natin sa kanila. Hindi natin ginagawa ang mga ginagawa nila na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Pero nandiyan tayo. Kasi kung mag-isolate ka, paano mo sila masabihan? Paano mo sila maturuan? Paano mo sila ma-influence? Pero separate ang buhay mo dahil sila ay hindi mga mananampalataya. So ang Word of God, sinasabi ng Biblia, walang problema. Kasi ang Word of God, perfect. Refined or purified 7 times, sabi ng Biblia. Ang Word of God is trustworthy. The problem is the heart. Problema natin mga kapatid, puso natin. Now, ayon sa Biblia, 4 na uri ng puso, wala tayong time mag-discuss, pero ang isa doon ay yung fertile soil heart. Ito ay isang teachable heart, receptive heart, submissive heart sa salita ng Diyos. At pag every time na maririnig mo ang salita ng Diyos, tinatanggap mo ito with humility. Pag tatanggapin mo ito, tutubo kasi sa Biblia, ang salita ng Diyos ay seed. So sa seed, walang problema. Sa soil, ang problema, which is the heart. Kung ang imong heart is not fertile, hard soil, stony soil, or maraming grass, puno o sagbot nga kasing, dili mo turok ang pulong sa Ginoo. Pero kung fertile soil ka, maliban na clean, fertile pa, ang sabi ng salita ng Diyos, pag natanim, when the seed was planted, it will grow, and then will become fruitful. Paano? Pwedeng 30 times, 60 times, 100 times. Kapatid, siyasatin mo buhay mo. Fruitful ba ang Christian life mo? Productive ka ba? Kung matagal ka ng Christian pero hindi fruitful ang buhay mo, dapat mong intindihin, paano yung seed na napunla sa ating puso na salita ng Diyos? Hindi ba ito tumubo? O kung tumubo, bakit hindi bumunga? Ano bang uri ng puso mayroon ako? Bawat isa sa atin dapat magsiyasat. Kasi every time na magsalita ang Diyos, gusto niyang intindihin natin ito at tingnan kung saan tayo mula sa kanyang salita. Sinasabi ng Diyos dahil ang salita niya ay parang salamin, like a mirror. Every time na narinig mo o binabasa mo, makikita mo kung sino ka. Ano yung mga kapansanan sa mukha mo, sa buhay mo, pinapakita ng Panginoon. Then if you will respond with humility, sabi mo, yes Lord, I agree. Ako ay ganito. Gumagawa ng kasalanan. Marami akong ginawang kasalanan, hindi alam ng marami. Lingid sa iyo, ikaw ang Diyos na all-knowing God. Alam mo, Panginoon, patawarin mo ako. Kung ganyan ang attitude mo, patawarin ka nila. Babaguhin ka niya. Lilinisin ka niya ulit. Bibigyan ka niya ng kalakasan upang magawa mo ang kanyang kanil. Tayo po ay tumayo sa kanyang harapan. Remember, we have started our Christian life through God's Word, the Gospel. Remember, Jesus is the Word of God. When you receive Jesus by faith as your Lord and Savior, you become a believer. You become a Christian. You become a child of God. And you have received everlasting life. And this time, you are to continue to live by faith and not by sight.
by the grace of God, tayo ay magwawagi. In the name of Jesus. Patuloy lang po tayo, mga kapatid, na lumapit sa Panginoon. At ipamungay na natin yung mga prinsipyo, katotohanan na Kanya nang tinuro sa atin. That we have understood already. Apply those principles. Kung alam po natin, hindi natin yan kaya, but then we will ask the grace of God. Lord, be gracious to me. Be merciful to me, Lord. Help me to accept your words and apply them in my personal life and my family. Pwede po tayong manalangin with humility. God knows na hindi natin kaya. God knows na kailangan natin siya upang kung anumang mga tinuturo niya ay ating matatanggap at may apply sa ating mga personal na buhay. Let's come to the Lord. Be delivered in whatsoever that hinders your relationship to God. Be forgiven. Kung nag-aalok ang Diyos ng forgiveness sa iyong kasalanan, bakit hanggang ngayon dala-dala mo pa rin yan? Surrender to God. Come to Him. He is a forgiving Lord. And when you come to Him with humility, sabi ng Panginoon, God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Do you want to receive the grace of God? Then be humble in His presence.